mga ka-Best Buys. So ito yung masayang part ng pagkakaroon ng solar power generator. So makikita nyo dito, di ba? 5 amperes yung ating harvest kada string, 5,000 watts yung kanyang na-harvest. Yung kanyang consumption ng bahay natin ngayon is around 4.8 or 5 kilowatt din. Tapos yung battery natin naka-standby, nagpa-power 5 watts. Wala, 5 watts lang yan. So parang naka-standby lang siya if ever na mabitin yung ating strings. O yan, 6 amperes na, tumaas na, 5,196. Yan, tumataas pa. So ano nga ba yung meron sa aming bahay ngayon? So habang mainit yung paligid or maganda yung sikat ng araw, ay mga ka-Best Buys, so, di ba? Ang ganda ng sikat ng araw. Ang ganda. Tingnan nyo kung anong meron sa amin ngayon, no? 2.5 horsepower na aircon. Tapos sa ilalim, 2.5 horsepower na aircon. Tapos TV. Tapos nagluluto si Mrs. sa induction cooker namin. Ito yung talagang free energy na. Halos wala na kaming kinukonsumo. Pero ang lamig-lamig sa loob ng bahay namin. Tingnan nyo yung aming Meralco o yung aming Umeco. 0-0. Ang power lahat ng gagaling sa solar panel and sa battery. Ayan, no? Yung isang panel natin nag-harvest ng 2.8. Yung isa 2.9. So, yan, 5.8 kilowatt yung ating na-harvest. So, isipin nyo, habang mainit sa labas, tayo naman dito sa loob ng bahay, napakalamig. Ayan, 5.9 na siya. 5.4 yung harvest niya. Tayo ay nasa 55% na ng kakayahan niya or 60% ng kakayahan ng ating inverter, which is 10 kilowatt. Napakasarap ng may inverter. Solar inverter, mga ka-Best Buys. So nilagyan pa natin ng mga accessory fan tsaka ito para umikot yung lamig dun sa inverter natin. Kung maririnig nyo, umuugong yung kanyang fan dahil nga more than 50% na yung kanyang functioning. Pero kapag yan ay mga 25 or 30% lang, napakadalang yan mag-activate ng kanyang fan. So yung setup nga pala ng ganito, mga ka-Best Buys, is 750,000. So 10 kilowatt na inverter, 30 kilowatt hour na battery, 20 pieces na solar panel sa ating bubong. Kasama na yung installation. So hindi tayo dito nagpapahype ng ating mga gasoline generators. Tayo po mismo ang nagbebenta ng isang set na yan. Tayo na rin po yung nag-i-install nito. Sa halagang 750,000, you can get everything na meron ako dito, mga ka-Best Buys. Lahat na papaganan nito, dalawang 2.5 horsepower na aircon, isang 1 horsepower na aircon, isang 1.5 induction cooker, ref, TV, electric fan, ilaw, isang freezer, at isang ref na 2-door. Ayan, so ganan, mga ka-Best Buys. Ang lapit, di ba? So nilagyan ko lang to ng ganyan para off-limit sa mga bata. Kasi mahirap na kapag pinasok ng mga bata at pindutin lalo na yung ating mga batteries, mababaling yung button yan. Nilagyan ko pa siya ng pinaka-platform para elevated siya doon sa flooring. So, naka-standby lang siya, mga ka-Best Buys, ganyan. Naka-centralize tayo habang lahat ay mainit sa labas dahil katanghalian. Anong oras pa nga lang ba? Para mag-aalas 12 pa lang. 11:42, mga ka-Best Buys, pero puno na yung ating baterya. Ito yung pinaka gusto ko dito kasi isipin mo 11 pa lang, so before 12, which is peak ng init natin, puno na yung baterya ko. So yan na yung magiging power ko para sa gabi. Mamayang gabi gagamitin ko. So sa gabi naman ang consumption ko ay isang 1.5 horsepower na aircon at saka isang 1 horsepower na aircon na inverter. Nasa 25 or 26 lang naman yung thermostat nun. Kaya hindi masyadong matakaw yun sa kuryente. May kasamang fan lang para tamang magandang temperature sa room. Hindi masyadong malamig. At the same time, hindi matakaw sa kuryente yung mga ganong thermostat. Yan, mga ka-Best Buys, Ayos na ayos, di ba?